Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubos na nagpapasalamat po kami sa inyong lahat sa sama-sama ninyong pagdalo dito sa UBJP Proclamation Rally. Ito po ay nangyari dahil sa bahagi ng ating struggle, tayo ngayon ay nasa stage na magkakaroon na ng eleksyon kung sino ang magpapatakbo sa ating gobyerno. Hinangad natin ito na magkaroon tayo ng election para yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yung gobyerno natin, ay maging regular na gobyerno. Kasi ang status natin ngayon, although meron na tayong naibigay na sa atin ng gobyerno, pero nasa transition period pa tayo. We are in the transformation from our current status to the regular government. So ngayon, nakita natin na during the transition period, maraming mga challenges ang nakikita natin. Dahil sa during the transition period, tayo, yung gobyerno natin, is directly still under the national government. So yung autonomy natin na yun ang isa bunga ng maraming taon na pag-struggle natin, pag-jihad natin, ay hindi may patupad ng naayon doon sa autonomous government na gusto natin. Kaya nagsikap tayo na magkaroon ng election para yung gobyerno na natin ay after the election, inshallah, yung gobyerno natin will be a regular government. Bilang regular government, ay may enjoy natin yung ating autonomy as provided for in the Bangsamoro Organic Law. Kasi ito nga ang kailangan natin after many years ng pag-negotiate sa gobyerno ng Pilipinas. Ups and down. Minsan, nagkakahiwalay tayo kasi hindi nagkakasundo. Kung minsan, nagkaroon pa ng pagsiklab ng paglalaban, digmaan, dahil hindi tayo magkasundo. So, for more than 10 years na negotiation natin, about 20 years na negotiation. So, ito yung naging bunga ng negotiation natin. Nagkaroon tayo ng isang autonomous government na as defined in the Bangsamoro Organic Law at saka yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Napirmahan yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro and then sumunod yung Bangsamoro Organic Law. Yun ang naging
batas para itatag natin itong BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alam ninyo na marami tayong pinagdaanan sa struggle natin na magkaroon ng sariling gobyerno. Nagkaroon ng regional government noon. Ibinigay sa atin ng presidente, karoon ng regional government, Region 12 at Region 9. Pero hindi rin sapat. Nakita natin na hindi rin sapat yung authority na ibinigay sa atin. So nagkaroon ng, together with our MNLF brothers, nagkaroon ng another autonomous arrangement, yung ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, pinatakbo itong ARMM. Initially, ang naging puno ng gobyerno ay ang kapatid natin na chairman ng MNLF, si Brother Nur Miswari. Subalit ang nangyari, after a few years, pinalitan si Nur Miswari. Ang ipinalit nila ay yung isa rin ng MNLF, si Farouk Hussein. At that time, siya ang Foreign Affairs ng MNLF. So, inalis nila si Miswari, ipinalit si yung sabi ko sa inyo na so, after that, ang nangyari sa MNLF, gradually, nawala na sila doon sa ARMM. Kung titingnan ninyo, ang nangyari, sumunod na nagpatakbo na ng ARMM ay yung mga politician. Hindi na MNLF. So dalawang administration lang, Miswari at saka si Farouk Hussein. So, then nagpatuloy tayo sa negotiation. Dahil hindi pa rin tayo kontento doon sa provision ng ARMM na autonomy. So, medyo umangat yung ito na tayo, nagkaroon tayo ng BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, yun nga ang nangyari, naipatayo natin ito, and then ako ang first appointed na head of the government, ang chief minister. So, I was appointed by the president, and then pinatakbo natin yung BARM, and then after that, ito na nga, nagkaroon ng sudden changes ng government. Inappoint nila si brother, ang ating kapatid, si Brother Sami Al-Mansur, na kapalit ko bilang chief minister. Wala rin sanang masyadong problema doon, ang tingin natin, kung yung pag-appoint sa kanya. Pero ang naging nakita natin na challenge natin doon, ay hindi gaya ng nangyari noon sa MNLF na inilagay nila si Farouk Hussein, inalis si Miswari, and then after that ay wala nang MNLF na So, meron tayong
agam-agam na itong nangyari rin sa atin. Ngayon, inalis ako sa posisyon na Chief Minister and then inappoint si Brother Samuel Mansur, MILF din. Alam natin na MILF. Pero hindi dumaan sa, ang totoo, I'll be very frank sa inyo, hindi dumaan sa consultation. Yun ang kino-question natin. Because supposed to be, ang pag-appoint nila ng susunod na Chief Minister shall come from the nomination of the MILF. Kasi tayo ang may-ari ng gobyerno. So tayo ang kwan. So dapat na proseso is mag-nominate tayo ng 41 member ng parliament. Kasi yung parliament natin is 80 member sa PARM. So yung 80 member, mag-nominate tayo ng 41. So yung 41, i-appoint ng presidente, doon na kukunin, kasi sa parliamentary system ng gobyerno, ang majority na membro ng parliament, yun ang magboto kung sino ang head ng government. Yun ang sistema ng parliamentary. So yung 41 sana na atin, ay yun ang mag-decide kung sino maging chief minister. Kasi yun ang proseso. Pero hindi ganoon ang nangyari. Una, in-appoint nila si Brother Sammy, walang consultation sa MILF, and then yung nominated natin na 41 member ng parliament, supposed to be, ang in-appoint lang ngayon hanggang ngayon ay 35 lang. So hindi na tayo majority dun sa parliament. Kasi yung parliament is 80 member. So kung 80 member, 35 tayo, 45 ang sa gobyerno. Sila nagpili nung 45. So hindi tayo majority. So kaya, nawala yung dapat na kailangan during the transition period, kailangan majority tayo. Majority ang MILF. So hindi na nangyari ngayon. So kaya, nag-launch tayo ng complaint sa government. So, wala rin silang action. But after that, nag-announce sila na magkakaroon na ng election by 2025. So, ito ngayon ang status natin, kung hindi mababago, magkaroon na ng election. So, sa ating panig, ang tingin natin ay mabuti na yun dahil yung regular na yung government, so wala nang manipulation ang national government sa BARM kasi regular na ang gobyerno. So gusto natin na magkaroon na ng election para magkaroon na tayo ng regular government, elected na government. So hopefully, na hindi na talagang magkaroon ng election, although hindi rin natin alam kasi pabago-bago yung position ng COMELEC. Kung minsan sabi nila the election will push through, kung minsan ipinatigil nila yung printing ng kwan, so ibig sabihin hindi pa rin masyadong klaro kung ano mangyayari. But we are hoping na magkakaroon ng election para yun lang ang tingin natin na magiging paraan para hindi na masyadong manipulate ng national government. Kasi ngayong appointed, ang ginagawa nila, anybody appointed by the president, they can, pwede nilang palitan, then they can get anybody to replace. So yun ang problema natin.
So hopefully, yun na nga, tuloy-tuloy na ito na magkaroon ng election. And we are hoping that the election ay first itong na election natin. Ang sistema ng pagboto dito, una, ang mayroong bubutuhan na party list. Ibig sabihin yung partido ang bubutuhan. Yung United Bangsamoro Justice Party, isasali natin doon sa bubutuhan sa party list. Ibig sabihin, ang mangyari, kung ano ang dami ng boto na makuha ng UBJP, i-translate ito sa dami ng membro ng parliament. Merong ratio yan. Itong makuhang boto, ito ang magiging representation sa parliament. So, yun ngayon ang isa sa pagbabago doon sa eleksyon sa is coming 2025. Hindi lang tao ang bubutuhan, kundi party. Kasama yung party. Meron din mga kandidato na, yung mga district representative. Yung 25, kasi binuo natin itong nagkaroon tayo ng districting sa buong Bangsamoro Ngayon, yung districting, ang nangyari, mayroong posisyon ng MILF na ito yung sistema ng districting, yung 25 na district. Pero ang nangyari, hindi nasunod ngayon, hindi sinunod ng gobyerno, nagkaroon sila ng kanilang version ng redistricting. So, nakita natin na hindi rin masyadong maganda dahil gaya ng na-explain din kanina ni Brother Muhajir Iqbal na mayroong tinatawag nilang gerrymandering doon sa arrangement sa redistricting. Pero wala na, ipinasa na ng gobyerno, kahit ganun, nagpatuloy na sila. It was already officially signed by the ARMM, by BARM, si Chief Minister Sami, na pirmahan na yung batas. So, tuloy-tuloy na siguro. Yun na rin ang magiging pagbubutuhan na districting. So, yan ngayon ang situation natin. So, yun din ang naging challenge natin. Kasi, although ibinibigay sa atin ang autonomy, pero sa pagpapatakbo ng autonomy, palaging ganun pa rin ang nangyari na it is manipulated by the national government. So hopefully, magkaroon na tayo ng regular election para maging regular na yung gobyerno natin sa BARM. So, yan ngayon ang situation natin, and we are hoping na this coming election, kasi open na ito sa lahat. So yung mga party na kakandidato, pwedeng kumandidato. So kung sino ang makakuha ng majority na membro ng parliament, yun ang mag-form ng gobyerno. So kailangan natin yung UBJP manalo ng more than half ng parliament para tayo ang makabuo ng gobyerno. Now, very critical din ito sa atin itong election. Kasi kung hindi tayo may-unite sa partido natin,
may possibility na ang mananalo ay ibang partido, hindi natin partido. Yung mga nasa local government ngayon, meron silang binuo rin na partido na sasali doon sa election by 2025. Yung meron silang, hindi ko masyadong memorize yung parang BGC, Bangsamoro, hindi ko rin, kayo siguro maukat. So, yun, isa yun sa party na kakandidato ngayon sa. So, kung sino yung makakuha ng mas maraming boto, yun ang mag-form ng government. Kung walang party na makamaster ng majority, ang mangyari, mag-combine yung mga partido. At sila ang may dalawa o tatlong partido mag-combine para makakuha ng majority. Kasi yun ang process sa parliamentary election, kailangan majority, yun ang maka-form ng government. So ito ngayon yung struggle natin in this coming 2025 na election. So hopefully, matulungan ninyo kami na yung partido natin, United Bangsamoro Justice Party, yung pa rin ang mananalo, makakuha ng majority na member ng parliament. Para tayo ang maka-form ng government. Dahil kung hindi, ibig sabihin kung sino yung makakuha ng majority, yun na ang mag-form ng gobyerno sa Bangsamoro. So mawawala sa atin itong result kasi itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Alam ninyo na bunga ito ng matagal na struggle natin. Nag-struggle tayo very early, 1970s. Nagsimula tayo. Then hanggang sa nagkaroon na tayo ng maraming beses na nagkaroon ng gobyerno. Merong ARMM, merong regional government, pero finally, nagkaroon tayo ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So medyo nakita natin na although hindi pa rin perfect, pero medyo maganda-ganda na itong gobyerno na. So, kaya pumayag tayo. So, ngayon, ang problema, nasa transition pa tayo. So, ang composition ng parliament is appointed by the president. So, hindi pa kwan. So, kaya we are happy na at least nag-commit si Presidente na there will be election in 2025. Pumunta rin kami sa COMELEC. We visited the chairman of the COMELEC at inassure nila sa atin na magkakaroon ng election sa parliament by 2025. So hopefully magkaroon para hindi na masyadong ma-manipulate ng national government yung autonomous government natin. So we hope na by 2025, yung tumulong kayo lahat para yung kwan. So, kaya itong ginawa natin ngayon is isang tinatawag na ang tawag dito, grand rally ng party natin. Itong kaya tayo nandito ngayon dahil grand rally ito ng party natin, yung UBGP. So, kaya nakita ninyo, i-declare natin yung mga kandidato natin sa district, kandidato natin sa party, kandidato sa ibang kwan. So, mayroon pang membro ng parliament na manggagaling sa sectoral. Ang sectoral na yun ay, if I remember it right, is 8 na sector.
So, yung professional, kwan, marami yun, 8 na kwan. Walong kwan. So, ito, sila ang every sector, sila ang mag-elect kung sino ang representative nila sa parliament. So, 8 na manggaling sa mga sectoral ay magiging membro ng parliament natin sa 2025. So yun siguro ang kwan na kailangan na kwan magtulungan tayo na inshallah ta'ala sa darating na election maging successful tayo, yung partido pa rin natin ang mananalo para at least ma-sure natin na mayroon tayong continuity sa government natin. Kasi kung hindi mananalo, ibig sabihin ibang partido na ang magpapatakbo sa itong BARM. Mag-appoint sila ng ibang chief minister and then so sila na ang magpatago. Ngayon is although yun na nga meron pa rin problema na hindi pa rin coordinated sa atin yung supposedly kasi during the transition ang probation ng agreement is mag-nominate tayo ng 41 member. Yung 41 member na yon, i-appoint ng presidente na membro ng parliament. So, sila ang magiging, kasi 80 member, ang parliament, so dalawa ang, majority tayo ng dalawa. 41. So, 39 ang sa gobyerno, 41 ang atin, meron tayong majority na dalawa. Ibig sabihin, dahil majority tayo ang magpatayo ng government, mag-elect ng chief minister. So, yun ay hindi nga nangyari dahil patuloy na nag-appoint ang presidente. So, walang election na nangyari sa parliament. So, dito lang inshallah kung magkakaroon na tayo ng election by 2025, so saka na siguro magkaroon ng regular na akwa. So ngayon, ang importante lang sa atin is talagang patuloy tayong magkaisa na kung ano yung nakuha natin for the past decades ng struggle. Maraming taon ang ginugol natin para mag-struggle. Maraming buhay ang naibuwis natin. Maraming for how many years nag-struggle tayo. So, now we have a government na kahit na hindi pa rin makikita natin na sabihin natin na hindi pa masyadong yung gusto natin na pero at least, we have a government na mayroong power. May power. So, mayroon tayong authority to run our government. So, kaya, pangalagaan natin ito because at least, we have a government na bunga ng struggle natin na makikita natin na mayroon tayong authority para patakbuhin yung gobyerno. So yan ang kailangan natin ma-maintain na ang government Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay manatiling atin. Manatili sa organization natin. Manatili sa partido natin. So, kaya nagpatayo tayo ng United Bangsamoro Justice Party para ito yung maging kasangkapan natin para sa ma-ensure na tayo ang makapatakbo sa pamumuno sa gobyerno natin. So, tulungan natin yung UBGP. Mag-organize tayo. Sa ngayon is nakita natin na during the last election,
yung UBGP ay alhamdulillah maganda ang show up. Maraming nanalo sa yung mga kandidatong sinuportahan natin. At almost mga 90% ng sinuportahan natin ng mga kandidato ay nanalo last election. So very maganda yung show up ng party natin. So we hope na pagtulong-tulungan natin para inshallah na